Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng chocolate banana puto. So, ito yung ingredients natin. Meron tayo ditong 7 pieces na maliliit na banana. Tapos, 2 cups ng all-purpose flour. 3 tablespoon ng coconut oil. Meron tayong 2 tablespoon ng baking powder. At meron tayong 1/2 cup na cocoa powder. Meron tayong condensed milk at evap. So, di ko po lalagyan ng tubig. At umpisahan natin sa pagdurog ng mga saging. So, dudurugin ko lang to sa pamamagitan ng tinidor. Okay. So, tinidor lang kasi wala akong yung pang-mash ng potato, wala akong ganun. Pwede na tong tinidor. Saka, para sa akin, pag yung saging nilalagay sa mga puto, ganun, mas gusto ko yung medyo nararamdaman mo pa talaga yung saging. Yung hindi siya super durog na durog. Ganun. So, kailangan yung saging po ay overripe talaga. Ngayon naman ay umpisa na natin. Ito yung ating all-purpose flour. Lalagay ko na yung baking powder. 2 tablespoon yan. At ilalagay ko na rin yung 1/2 cup ng cocoa powder. Dutch po yung gamit ko palagi sa cocoa powder. Ayan, haluin ko lang muna. Napakasarap po talaga ng version na to ng puto. Ayan, pagkatapos nating haluin ay ilagay na natin yung 3 tablespoon ng coconut oil. Pwede ka namang maglagay ng melted butter o kaya melted margarine. Mataas lang kasi yung microwave kaya di ako makapag-melt ng margarine. At ilagay ko na rin po itong evap. Isang lata ng malaking evap. Angel palagi yung gamit ko pagdating sa mga evap kasi feeling ko kasi pag Angel mas malaki siya yung lata niya. Saka mas masarap at creamy. Okay, ngayon naman ilagay natin yung condensed milk. Isa lang din to ang gamit ko naman sa condensed milk ay cowbell. Yan. So, nandyan na yung mga ingredients natin lahat. Haluin ko muna po. Ayan, at ngayon ilalagay natin yung dinurog natin saging kanina. Pagka malaking lakatan po yung gagamitin nyo, okay na yung 2 pieces or 3 pieces. Ayun po kasi ay maliliit, kaya 7 pieces. Ayan, at pagkatapos nito ay ready na po siya para i-steam. Kaya lang, di pa pala ako nagpakulo ng tubig sa steamer. Kaya medyo mag-aantay pa siya. So, okay na to, ready na to para i-steam. Maglalagay na tayo sa mga molder. Ang steamer nga pala natin yung electric. Di na po ako nag-grease dito kasi may oil naman na yung ating mixture. Ayun, ready na po siya. I-steam natin to ng 12 minutes kasi large po yung gamit kong mga molder. Ayan na po, nag-i-steam na tayo. Electric po yung ating steamer at dalawa lang kasi yung option, low and high. So, pinili ko na lang yung high heat. So, medyo lumabo na kasi nagkulo na. Di naman kasi tumutulo yan sa gitna, sa gilid lang. Kaya, di na ako naglagay ng balot sa takip ng steamer. Ayan, after matanggal sa mga molder, ito na po ang ating finished product. Thank you!